tayo bilang Pilipino, high risk na po tayo for cleft. Kasi po sa buong mundo, mataas talaga ang rate sa Pilipinas, India, Indonesia, yung Southeast Asia area, no? Talagang mataas na po tayong, so mataas na ating risk. Pangalawa po, may mga ibang risk factors po tulad ng kunyari sa lahi po, may kamag-anak po na may cleft, tumataas po ang chance, no, na magkaroon ng cleft ang iyong baby. Number 2, kung naninigarilyo po yung nanay, factor po yun. Yung tinatawag nating folate deficiency, nakikita rin po na nagkukos ng cleft. So dapat po, pag may plano, pag magbuntis, dapat meron na pong some sort parang check-up para mag-multivitamins na. Hindi lang po, ay buntis ako, tsaka ako iinom ng multivitamins. Hindi po. Pag nagpaplano lang po, pag nagpaplano pa lang ng pamilya, dapat meron na po. Kasi po, isang factor din yan ang malnutrition sa nanay. No? Pag mataas po ang malnutrition, mataas din po ang chance na magka-cleft. Isa pong factor din, pag yung edad po ng magulang, kunyari medyo may edad na po, above 45 na nabuntis, either above 45 yung tatay o yung nanay, or both, o yung dalawa, no? May chance din po magka-cleft ang baby.